Kalungkutan ko'y iyong pinawi, nagdala ka ng ibinhi. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, nagdala ka ng ibinalin. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magpapalibot at kalungkutan ko'y iyong binawi, naglalakang ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, naglalakang ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Masasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, pagpapalibot at kalungkutan ko'y iyong binawi, naglalakang ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong binawi, naglalakang ng ipinalit. At sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa aking home church na First Peacemakers Church of Cainta, praying that you are in the best of health at patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Sa mga churches ng Missionary Outreach of the Philippines, grace and peace be to you. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang pagsambahay na virtual worship, abutin din kayo ng pagpapala, kalakasan at proteksyon ng Panginoon. Ito pong time na to, inabot na natin, third week of May, at mabilis talaga lumipas ang panahon. Pero alam naman natin na na sa mga pagkakataong ito, yung patuloy na kalinga ng Diyos ating na-experience, and we want to thank God for it, for God truly is good to everyone. Tayo po ay dumako sa ating prayer, opening prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at ng lupa, narito kami, Panginoon, at nagsisimula muli, Panginoon, mag-celebrate ng worship time namin together. Bagamat magkakalayo, O Lord, salamat sa teknolohiya na ginawa mo na daos pa rin kami ng worship na ito. Dalangin namin, Panginoon, na lahat ng detalye ng gawain ngayon, O Diyos, ikaw yung maghahari. At ikaw ang siyang magpapalakas sa bawat isa.
Ikaw mag-encourage sa bawat isa, Panginoon. At we pray, O Lord, that you will pour out your blessing, O Father, to everyone, O God, who comes to your presence and worship you and glorify you. We give you praise and glory in Jesus' name. Amen. Maaasahan mo si Kristo Jesus anytime, anywhere, any situation. Ito ang pamagat ng ating mensahe ngayong araw na hinango natin sa John chapter 1 verses 1 to 5. Apat na aklat ang nilalaman ng section ng ating Biblia na tinatawag na Gospels. Ang Matthew, Mark, Luke, at John. Sa apat na ito, ang Gospel John lang ang kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat. For one thing, hindi sinama ni John sa kanyang salaysay ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus at ang kanyang water baptism. Hindi rin niya isinama yung mga parables o talinhaga na kwento ni Kristo Jesus sa mga tao. Ngunit, isinulat naman niya ang mahahabang talumpati na ipinahayag ng Panginoon. Noong kasama niya sila. Pati sa mga miracles ni Christ, 7 lang ang kanyang itinala at tinawag ni John ito na mga signs o palatandaan. Mga signs po ito na nagpapatunay na si Kristo ay ang anak ng Diyos. Ito kasi ang focus ni John eh. Ito yung kanyang nais bigyan ng diin na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. Sa aklat niyang ito, itinala ni John ang ilang mga detalye na hindi nabanggit ng Gospel of Matthew, Mark, at Luke. Ang isa dito ay yung tinapay na ginamit sa feeding of the 5,000. Alam niyo ba yung tinapay dito mga barley loaves? Si John lang nagsabi diyan eh. Matatagpuan yan sa John chapter 6 verse 9. Itinala niya din ang layo ng nilakbay ng mga alagad sa pagtawid sa lawa. Siya lang nag-mention ito. I think 3 miles ang sinabi niya eh. Matatagpuan ito sa John chapter 6 verse 19. At isa sa nagustuhan ko ay ang kanyang pagkwento kung papaano pinuno ng halimuyak na ang buong bahay sa Bethany noong ibinuhos ni Maria ang mamahaling pabango sa paa ni Jesus upang hugasan ito. Kung titignan mo, parang hindi naman masyadong mahalaga yung mga detalyeng ito. Gayunpaman, ito ay mga alaala. Mga alaala ng isang nilalang na nakasama ni Kristo Jesus. At naranasan, in person, first hand, yung mga pangyayaring ito. Ibinahagi ni Juan ang experience niya tungkol dito sa isa pang aklat na kanyang isinulat, yung 1 John chapter 1 verse 1, at ito ang kanyang pahayag sa Revised Tagalog Popular Version. Babasahin ko sa inyo. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita,
napagmasdan, at nahawakan. Tingnan niyo yung mga ginamit niyang pananalita, bakit very personal ito eh. Nadinig, nakita, napagmasdan, nahawakan. Kaya masasabi mo na ang Gospel of John ay isang aklat na nanggaling sa puso ni Juan nung kanya itong sinulat. Mga personal experiences niya to. Sa verse 1 ng John chapter 1, yung ating teksto. In the beginning was the Word. Ayun yung first statement eh. Sa NIV, ang pagkasali niya, in the beginning was the Word. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ito naman yung pagkasali ng Revised Tagalog Popular Version. Kung ang tatlong gospel writers ay sinimulan ang kwento ni Jesus sa kanyang kapanganakan sa mundong ito, si John sinimulan niya ang kanyang tala bago palikhain ang langit at ang lupa. Bago palikhain. At kanyang ipinahayag na naroon na si Kristo Jesus. Wow! Grabe, no? Kasi alam nyo, ang unang nasulat na gospel according to sa mga dalubhasa, sa biblical times, yung unang nasulat daw yung Marcos Ay, hindi pala. O tama, yung Mark. At pagkatapos yan kumuha ng mga facts dito yung si Mateo at si Lucas para maisulat nila ang kanilang mga aklat. Pero si Juan, yung ito, talagang yung sinulat niya, yung kanyang na-experience. At yung mga bagay na malalapit pa sa kanya. John wrote about Christ even before everything came into existence. Before everything came into existence. Kaya nga, sinabi ko kanina na ibang-iba itong Gospel of John sa tatlong naunang Gospels. At ito ang unang punto ko, bakit maaasahan natin si Kristo Jesus. Bakit ba natin siya maaasahan? O, nung sinabi dito sa dito nasa verse 1 ito, chapter 1 ng ating teksto na sinabing in the beginning was the Word. Yung Word dito, tinutukoy si Kristo Jesus. Nang pasimula ay naroon na ang salita. So, ano yung unang punto ko? Nang pasimula pa ay naroon na siya. Nang pasimula pa ay naroon na siya. Naroon na si Kristo Jesus. Itong dahilan, bakit maasahan natin siya Kung ating ilalapat ang katotohanan ito sa ating kalagayan ngayon, bago pa mag-COVID-19 pandemic, ay batid na ni Kristo Jesus ito. Batid niya na to. Hindi siya nagulat nung ito'y naganap sa atin. At alam niya na pagdadaanan mo ito. Personally, ikaw, pagdadaanan mo ito. Katunayan, sabi ni Haring David sa Awit 139 verse 16, ito yung pagkasalin sa Revised Tagalog Popular Version. Ako'y iyong nakita na. Hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo, na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tignan nyo, nakatala na pala, no? Anong ibig sabihin nito sa akin? Anong ibig sabihin nito sa akin? Personally, alam nyo, sinasabi nito sa akin na siya ang Diyos ng kasaysayan. Si Kristo ang Diyos ng kasaysayan. Lahat ng mga naganap, nagaganap, at magaganap pang pangyayari sa mundong ito ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan.
Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Kaya nga, may hangganan din ang COVID-19 pandemic. Nakatala na ito sa aklat ng Diyos. Hindi ito mananatili magpakailanman o forevermore di mananatili ito eh. Nakatala na yung pandemic na ito. Nasa kamay ng Panginoon ang hinaharap nito. Hindi sa mga opinyon ng dalubhasa sa agham, mga doomsday prophet, at iba pang mga eksperto sa larangan ng infectious diseases. Si Yahweh lang sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang makapagtutuldok sa COVID-19 pandemic. Wala nang iba. Wala nang iba. Siya lang, kasi siya ang Diyos ng kasaysayan. On a personal level, kung aking i-apply ang awit 139 sa bawat isa sa atin, apply ko sa bawat isa sa atin on a personal level, sasabihin ko yung ganitong statement, no? Medyo diretso to. Sabihin ko, kung hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon. Ang buhay mo ay nasa kamay ng Panginoon. Ang layunin niya sa iyo ang mananaig. Kung hindi mo pa panahon, hindi mo pa panahon. Ibig sabihin, kahit anong mangyari sa iyo, hindi makikitil ang iyong buhay. Ang buhay mo ay nasa kamay ng Panginoon. Ang layunin niya sa iyo ang mananaig. Pero pastor, ano ba layunin niya sa atin? O, binigkas na yan. Madalas ninyong sineshare din nyo ito sa inyong mga kaibigan. Yung Jeremiah 29:11 na sinabi doon for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ito yung kasiguruhan natin This is our security. Nauna na si Kristo wala pang COVID-19, nandiyan na siya At dahil siya ay Diyos ng kasaysayan, alam niya ito. Hindi siya nagulat nung ito'y nangyari. Ibig sabihin, nakatala na rin sa kanya aklat kung kailan niya tutuldukan ito. Isa pang dahilan, bakit maasahan natin si Kristo ay ang binanggit ng verse 3 sa ating teksto sa John chapter 1. Ang sabi uli sa Revised Tagalog Popular Version, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Walang anumang nilikha. Ulitin ko nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ito ang tumutukoy sa aking pangalawang punto. Ano ito? Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus. He is the Creator. He is the Creator. Siya ang lumikha ng lahat ng buhay o lahat ng bagay. At dahil lilikha niya ang lahat ng bagay, siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Walang bagay na imposible sa Kanya. Walang bagay na imposible sa Kanya. Alam nyo, dahil sa dami ng mga variants ng COVID-19 virus ngayon, sinasabi na ng recent pahayag ng CDC o ng Center for Disease Control sa Amerika na hindi na sila nakatitiyak na kaya tayong protektahan ng vaccine sa lahat ng mga variants ng COVID-19. Hindi na sila nakatitiyak nakakayanin yung lahat ng variants. Si Kristo Jesus lamang ang pag-asa natin.
At ito ay tiyak. Siya lang. At ito ay tiyak. Sa mga pagkakataong ito, hindi lang sa time ng pandemic, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, isa lang ang nakatitiyak o isa lang ang tiyak sa ating buhay na ito, si Kristo Jesus yun. Kahit anong panghawakan mong mga kinikilala mong pag-asa ng iyong buhay, yun ay hindi tiyak eh. Kasi pwedeng maglaho. Pwedeng mawala. Kung tao man to, pwedeng mamatay. Pero si Kristo ay tiyak. Sa Roma, chapter 4, verse 17, sa Revised Tagalog Popular Version, sinabi din dito na kinilala siyang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Ulitin ko siya ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Sa mga ibang versions, ganito ang pagkasabi, He who gives life to the dead and brings into existence those that do not exist. Ang iba naman sinabi, brings into existence, gives life to, brings into existence from nothing, no? Sa wala. Kaya nga talagang ibang klase ang Diyos na ating pinanghahawakan o ating binibigay, ating pananampalataya. Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga talagang maaasahan natin siya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Habang patuloy na dinedevelop pa ang mga vaccines, matagal nang may solusyon ang Biblia sa COVID-19. Matagal na. Si Kristo Jesus, ang dakilang manggagamot. Ang dakilang manggagamot. Ang pangatlong dahilan bakit maaasahan natin si Kristo Jesus ay nakasulat naman sa verse 4 ng ating teksto. Sinabi doon sa New King James Version, ganito ang pagkasalin. In Him was life, and that life was the light of men. In Him was life, and that life was the light of men. Ito yung pangatlong punto ko. Bakit natin siya maasahan? Dahil sa Kanya ay may buhay. Sa Kanya ay may buhay. So, tingnan nyo kanino ka pa ba tatanaw ng pag-asa? Si Kristo Jesus ang pinagmulan ng buhay ng lahat ng nilikha. Kung ikaw ay nangangamba sa iyong buhay, umasa ka sa may akda ng iyong buhay at ng buhay pa ng lahat ng nilikha. Umasa ka sa Kanya. Kung buhay lang pag-uusapan, sino pa ang lalapitan mo? Di yung lumikha ng buhay. Yung nagbigay ng buhay sa iyo, si Kristo Jesus yun. Ang sabi ni Kristo Jesus sa John chapter 10 verse 10 sa New Living Translation, ganito yung pagkasalin niya. Babasahin ko sa inyo. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Ang layunin ng Diyos ay bigyan ka ng buhay na ganap at kaya kasiyasiya. Ang ginamit na mga pananalita ng NLT rich and satisfying life. Rich and satisfying life.
Kung aking ipaparaphrase ito sa kalagayan natin ngayon, itong sasabihin ko. Kung ipaparaphrase ko, ganito. The COVID-19 virus purpose is to steal, kill, and destroy. The Lord's purpose is to give you a rich and satisfying life. Rich and satisfying life. Maikli lang ito, pero tinumbok ko yung yung pinakakatas na nakita ko dito sa ating teksto ngayong araw na in the context, in the context of where we are right now. Grace and peace be with you all. God bless you. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Maikli lamang ating mensahe kanina, pero sana marami po kayong nakuhang mga ginintuang aral dito na may apply ninyo sa inyong buhay. May tatlong punto tayong binigay diyan sa John chapter 1 verse 1 to 5 kung bakit maaasahan natin si Kristo. Yung una, nang pasimula pa ay naroroon na siya. Nung pasimula pa ay naroroon na siya. Yung pangalawa, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya nga, He is the Creator. At ang pangatlo, sa Kanya ay may buhay. Dinadalangin ko na yung mga natutunan natin ngayon ay ating mailapat sa ating buhay at sa sitwasyon kung nasaan tayo ngayon. Patuloy po ako nagpapasalamat sa mga sumusubaybay sa ating gawaing ito. Alam nyo, talagang matatagalan pa ang ating virtual worship at celebration. Kasi po, talagang kahit na mag-GCQ na, medyo stricto pa rin po talaga sa sa mga gatherings. At yung ating iglesia sa First Peacemakers Church of Cainta, yung ating worship area ay hindi hindi papasa dun sa health protocol kasi talagang malilitang bintana natin at masyadong enclosed yung area natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi darating din yung time na tayo ay makapag-gather uli. Sabi ko nga sa aking mensahe kanina na hindi forever itong COVID-19 pandemic. Tutuldukan din ito ni Kristo Jesus ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataong ito, nagpapasalamat uli ako sa mga patuloy na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. Dahil po dun sa sacrifice ninyo, talagang napagpapatuloy natin ang paghasik ng salita ng Diyos, paghayo at patuloy na mag-shine tayo sa mga pagkakataong ito. Yung mga nagsasacrifice, salamat po kasi talagang nakikita ko yung ninyo, no? Nakikita ko yung inyong yung inyong desire na talagang madala ang mga offerings at tithes nito sa Panginoon. At I'm sure God has seen your efforts at susuklian niya ito ng kanyang mga blessing. Patuloy po ang lahat ng ating mga gawain. Yung sa ating Zoom meetings, wag po nating i-miss out ito. Lahat naman ng mga ministries natin ngayon ay meron ng mga Zoom meetings At lalong-lalo na yung ating prayer. Don't miss out dito sa ating sa ating weekly prayer time every Friday ng alas 8 ng gabi na pinangungunahan po ng mag-asawang Pastor Robin at Sister Cora Santuili. Kasi po sa mga panahon na ito, ang pinaka-epektibong magagawa lang talaga natin ngayon ay yung prayer Not only that it is effective na talaga ang prayer Itong pinakamagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos na hindi pwedeng kopyahin ng diablo o hindi pwedeng kontrahin ng diablo Yung prayer lang natin na ito, mahalaga ito. Kaya i-maintain natin. Maski na sa mga bahay-bahay, mga prayers atin pong ipagpatuloy. Yung ating church ay patuloy din na nagpapagamit sa Panginoon para matulungan hindi lang ang ating mga kapatiran dito sa First Peacemakers Church of Cainta, pero inaabot din natin yung mga ibang kapasturan dito sa kasama sa ating denomination na Missionary Outreach of the Philippines. And nagagawa po natin 'yon dahil po sa mga sa faithfulness ninyo, sa faithfulness ninyo. May balita po ko na gusto ko pong isama ninyo sa prayer. Yung church natin sa Bagak, dalawang miyembro nila doon magkapatid pa namatay po magkasunod dahil po sa COVID-19. Alam natin kasama na nilang Panginoon, pero of course yung family dumadaan sa matinding kalungkutan. So pag-pray po natin to yung Resinte family po ata ito sa Bagak, Bataan.
Pag-pray nyo rin ang sa inihingi ko rin ng prayer sa family ko, at gayon dun sa time nila, dun sa lugar nila Pastor Ruli, na aksidente po siya recently ng grinder, at tinamaan yung kanyang binti, kaya ngayon ay talagang confined to bed siya, hindi siya makakalakad. Hopefully mabilis gumaling ang kanyang sugat dito. Pati yung pati yung family ni administrative pastor nila, si Pastor Joshua, pray for the entire family kasi talagang dinalaw din sila ng mga karamdaman. So let's pray for this. Hindi lamang sa kanila, sa lahat ng na ating mga kapatiran. Continue to pray. Sa mga bahay-bahay, pagpatuloy natin ito. Mahalaga ito Kailangan ito ng bawat isa. So, na lamang po ang aking maipapahayag ngayon. Sa mga iba pang mga important information na gusto yung malaman, mag-monitor kayo doon sa ating FB page. Yung First Peacemakers Church Cainta na FB page natin. At meron namang mga binabalita doon. Kasama na doon sa mga messenger chat groups natin. So, God bless you all. Tayo pong lahat ay dumako sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong dakilang katapatan. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Salamat, Ama, sapagkat, O Diyos, kahit nasa namamayagpag na pandemic ngayon, naghahari ka pa din. At hindi mo pinapabayaan ang iyong mga anak. Salamat po sa provision, sa proteksyon na tinatanggap araw-araw. Salamat po, O Lord, sa kalakasan. Pati na, O Lord, sa wisdom na iyong binibigay. Dinadalangin namin, Panginoon, na abutin mo ang mga anak mo, O Diyos, na talagang naapektuhan ng sakit na ito, directly or indirectly. Lord God, ikaw na Jehovah Jireh namin at Jehovah Rapha namin, Lord God, ipamalas mo, O Diyos, ang significance ng iyong pangalan. At abutin, Panginoon, ang mga may sakit. Dinadalangin namin ang iba't ibang mga iglesia, O Lord. Lord God, continue, Lord, to use them mightily, O Lord God, in this time of pandemic, O Lord. Magliwanag sila. Yung mga pangangailangan ng bawat iglesia, God, ikaw ang tumugon. Naalala namin ang church sa Mindoro, Panginoon, na hanggang ngayon wala pa rin bubong. At kahit na po sinasabi ng kanilang pastor na pasado sila sa protocol ng IATF kasi wala silang bubong kaya nagsisirculate yung hangin sa kanilang lugar. Pero Lord God, kailangan pa rin nila ito sa init ng araw at sa ulan. Lord God, dinadalangin din namin, Panginoon, ang church namin sa Bagak, Bataan. Panginoon, abutin mo rin, Panginoon, ang kanilang pastor. Grant them wisdom on how to deal, O God, with yung recent na nangyari sa kanila na talagang, O Lord, may mga miyembro sila nagkasakit ng COVID-19 at Lord, maaring maapektuhan pa yung iba. Protect mo, O Lord. Protektahan mo ang iba pang miyembro, ang iyong mga tupa doon. Dinadalangin din namin yung church ni Pastor George na by faith, tinayoon nilang bilihin yung kanilang lupa. Kaya nga, and building. Kaya nagre-raise sila ng 20,000 a month. Lord, ikaw ang gumawa, Panginoon, ng monthly needs nila na ito. Para, Lord, ma-sustain, O Lord. Kahit na po, COVID-19, alam namin, Ama, na ikaw ang Jehovah Jireh nila. Salamat po, Ama, sa inamin, inuukol at papulit pa sa salamat lahat ng mga household na narito sa First Peacemakers Church of Cainta. Lord, patibayin mo, palakasin mo, protect mo, Panginoon, at yung provision mo ay ibuhos mo. Gamitin mo din sila, Ama, katulad ng ginagawa ng church ngayon na maging daluyan
ng iyong pagpapala sa mga lahat ng mga anak mo, Panginoon, na kailangan, Ama, ng iyong pag-ibig. Lord God, we give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Keep safe, everyone. God bless you.